Umaabot na sa humigit kumulang 415 million pesos ang kabuang hindi pa nare-remit ng GSIS obligations ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education mula 2020 hanggang 2026. Sa isinagawang joint committee hearing ng Committee on Basic, Higher and Technical Education at Committee on Finance, Budget and Management, lumabas din na tinatayang nasa 10,000 na mga empleyado ang kabilang sa mga records na apektado ng patuloy na GSIS reconciliation process. Ang News Now sa report. Lumabas sa pagdinig ng Joint Committee na umabot na sa 415 million pesos ang cumulative unpaid GSIS obligation ng MBHTE mula taong 2020 hanggang 2026. Ayon sa datos na inilabas ni Novelyn Buendia, Chief of Finance Division ng MBHTE, kabilang sa naturang halaga ang personal share, government share at Employees Compensation Insurance Program o ECIP premiums. Sa pagdinig, kinumpirma ni Buendia ang kabuang halaga ng hindi pa nare-remit na GSIS obligation. The cumulative amount is 2.6 million po. 2.6 million. Yan ang plus doon sa 412 ninyo na 2023 to 2026. Yes po, Mr. Chair. So, in effect, ang cumulative na obligation sa GSIS ay 416 million. 2.6 yung isa. 412. Magkano lahat? Mahina ako sa math. Kaya ang math 31 ko, sinasagot ko ng essay. It's 415. So magkano na tayo, ma'am? It's 415 million po. 415 million tayo. Yan na yung lahat. From 2020 all the way to 2026. Ipinaliwanag naman ni Buendia na malaking bahagi ng hindi pa nare-remit na halaga ay dulot ng pagkakaiba ng records ng MBHTE at GSIS. Because of the discrepancy of the data between the GSIS and the MBHTE, the GSIS used the data, their database as the basis for their billing, and the database is medyo may differences po. So yung difference na yon, hindi po namin siya maririmit kasi hindi pa po updated ang database ni GSIS. Once na nag-a-update po kami, doon po magbibill si GSIS sa amin. Dagdag pa ni Buendia na sumigit kumulang 366 million pesos na kabuang halaga ang hindi pa nare-remit habang nagpapatuloy ang reconciliation ng records ng dalawang ahensya. Gayunman, kinwestiyon ni MP Khalid Haji Abdullah, miyembro ng CBHTE Committee, ang lawak ng epekto nito sa mga empleyado ng ministry. Gusto ko lang malaman if out of the 400 million plus, ilan ba ang affected teachers or employees ng BHTE? Ilang imposible na wala kayong estimate? 1,000, 2,000, 3,000, 30,000? Estimate lang, man lang, out of the 400 million plus, ilan ang affected na employees ng BHTE? Thank you, Mr. Chairs. Ayon naman kay Monet Estacio Cari, Chief Administrative Officer ng MBHTE, tinatayang nasa 10,000 empleyado ang kabilang sa mga records na kasalukuyang sumasailalim sa GSIS reconciliation process. Affected po dito na number of employees. Total na po ito siya from 2020 to present is around 10,000 po. Nilinaw naman ng MBHTE na hindi lahat ng kabilang sa bilang na ito ay walang remittance, kundi kasama rin ang mga empleyadong may records na kasalukuyang inaayos sa pagitan ng datos ng MBHTE at GSIS. Clarification po, no? Itong sa 10,000, ito siya dun sa GSIS reconciliation. There are employees, may narimit kami. Yun na nga, gaya ng sinabi, iba yung record dun sa GSIS. So pag nag-update na kami, doon na po magbibill. So count po siya dito sa 10,000. May previous remittance na sa personnel, kaso may updated po na billing. Samantala, hinihingi pa ng Joint Committee ang karagdagang dokumento at records mula sa MBHTE upang masuri ang lawak ng epekto ng GSIS reconciliation issues sa mga guro at non-teaching personnel ng ministeryo.
Riza Chavez, iMinds, Philippines.